Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Rob Rances. Sabi niya, Mr. T is HIV positive. Dean Chase latest post. Meaning, question mark. Kanina, nabasa ko rin yung post ni Dean Chase. Sabi niya, na-recover ko na yung aking account after months of battling hackers. So mayroon siyang sinabi doon na tao na may positive sa HIV nga or AIDS. Hindi ko na lang banggitin yung tao. So, na-shock ako, napailing na, grabe, ano ba ito? Is this true? Well, these are only post-allegation. Hindi natin alam kung anong totoo. Basta, bahala na kayo. Bahala na tayo kung sino itong Mr. T. Ito ba si Tubig? Oh. Yan ang mga post na unang post ni Dean Chase bago nawala yung kanya account. Matagal siyang nawala mga 2 months ata. Ngayon na ulit siyang nag-post. So kung may HIV positive or may AIDS si Mr. T o Tubig, sino yung posibleng nahawaan niya? So, ni-research ko, paano may transmit ang AIDS or HIV from positive to yung yung wala pang sakit. So, ang transmission ng HIV through body fluids. Number 1, blood. Semen ng lalaki. Vaginal fluids. Rectal fluids and breast milk. So ang main transmission routes ng HIV is unprotected anal or vaginal sharing injection needles. So ito, delikado ito. Kasi nga, once na may HIV ka or AIDS, ito up to now, wala pang gamot. Wala pang mabisang gamot sa HIV or AIDS. So again, wala tayong babanggiting pangalan dahil walang binanggit na pangalan si Rob Rances, si Mr. Dean Chase, meron siyang binanggit na title. Kailang ayokong banggitin dito dahil very alarming or damaging. Is this true? Again, another health issue na naman tayo. Kaya, anong kasabihan? Health is wealth. And I agree. Ang aking focus ngayon, itong edad ko na 66, how to improve my health, how to strengthen my immune system. At sa awa ng Diyos, 66 ng aking edad, every time na may makakita sa akin na matagal kong kakilala, matagal kami hindi nagkita, pag nagkita kami, sabi niya, Sir, bumabata naman kayo. Hindi kayo tumatanda. At ako naman, natutuwa nga, tinitignan ko ang mukha ko. Yung mukha ko nung nasa serbisyo pa ako. Lalo na nung malapit na akong mag-retire. 2014, 2015, ganon. Ibang-iba ang mukha ko noon. Matandang-matanda ako dahil sa stress sa buhay, sa trabaho. Ngayon, pasalamat ako nung nagkaroon ng pandemic dahil natakot ako na mamatay.
Sabihin ko na lang, mamatay. Dahil daming namamatay, kaliwat kanan ang namamatay. Nag-change lifestyle ako. So, since that time, 2020, 26 years na, nag-change lifestyle ako. Ito na po ang resulta. I am much stronger now compared noon 10 years ago. At ang nakita ko yung exercise. Dati nagba-basketball pa ako. Up to now nakakalaro pa ako ng basketball. Kailang ayoko na dahil naramdaman ko umaangal ang katawan ko. Ang exercise ko ngayon is walking. Na may napanood akong video. Yan pa lang si Hippocrates ba yun? Yung Greek philosopher ba? Walking is man's best medicine. Kaya every day, 1 hour walking ako, pinakamababa. Inaabot ko talaga yung 10,000 steps per day and I feel good. Of course, diet. And then yung stress management. But, pinaka-importante yung right relationship with God. At dahil sa tama ang relasyon ko sa Diyos, nagre-resulta, maganda rin ang relasyon ko sa kapwa ko tao. Wala akong kaaway, wala akong dinidibdib na unforgiveness, kaya wala akong iniisip, nakakatulog ako ng mahimbing. So, paano tayo magkaroon ng right relationship with God? Simple lang, ABC. Yung paniwalaan natin, tanggapin natin ang good news or ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Ano yung A? Accept that you are a sinner. B. Believe, maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng iyong kasalanan, aking kasalanan. And C. Commit, surrender your life to the Lordship of Jesus Christ. Kaya ganun pang ginawa ko. Kaya ngayon, I'm much healthier, happier than before. So, health is wealth. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni sinanay ang natagaan og yero nga makabalay na karon. Sumuna ni ang balay ni nanay. Karon mosulod ko sa balay ni nanay. So muna ni ang balay ni nanay sa natagaan namo og yero. Sumuna ni ang iyang gipuy-an. Oh. Makita gyud nato ang kahimtang ni nanay. Nga kuan na gid kaayo ang iyang yero. Lisod na gyud. Kay tanan na gyud kanang buslot. Mga dako na gid kaayo buslot ang balay ni nanay. Oh. Luoy gid kaayo si nanay ining iyang balay. Tong makita nga grabe gyud kining diri dapit si Lupin. Pila na ni katuig imong balay nanay? Pila na nanay? 23 na katuig. 23 na katuig. So natagaan na ka nanay og gero, so makatop na ka. O, dagan salamat. Ano gid ang itsura sa balay ni nanay. So magpuli na si nanay og atop. Itabangan ra si nanay sa iyang anak. Kung karon humanagyod sa pag-atop ang balay ni nanay, maayo na nga so nakaatop na gid siya. Salamat sa nagtabang kanak. Salamat sa Ginoo og nagtabang sa sin nga nakaatop na ako nga balo ako. Oo, pila na katuig nanay imong pagkabalo? 23 na. 23 na katuig. So pila na imong edad? 70 na. 70 na. So nagpasalamat si nanay sa Ginoo og sa nagtabang daw sa iro nga natabangan siya labi na nga 70 na ang iyang edad ug usa sad siya kabalo. Salamat kay nanay. Salamat sad. So nindot kaayo na ang balay ni nanay di na pareha ganina.